Yo, what's up mga lods? Update ko nga pala kayo sa mga alaga kong tetra. Nilagay ko sila dito lahat sa isang community tab. Halo-halo ng mga yan mga lods. Pinaghalo ko na yung mga babae at lalaki dyan. Di ko pa kasi alam mga lods yung gender nila nung juvie size pa lang sila kasi magkapareho lang yung body shape nila. At saka yung mga sizes nila mga lods, parehong-pareho lang kaya hindi natin ma-identify yung gender nila nung juvie size pa lang. So ngayon mga lods, tingin ko ay mga breeder na mga yan kasi yung iba dyan nag-uumbukan na yung mga tiyan nila. Yan, malalaki na mga tiyan. So I think it's time to breed na siguro mga lods. Magsubok naman tayong mag-breed ng mga tetra glowfish natin. Actually hindi ko pa nasubukan mag-breed ng tetra mga lods. May mga napapanood lang ako sa YouTube kung paano, nire-research ko sa YouTube kung paano mag-breed. Tsaka mahirap talagang i-identify yung gender nila kasi pareho lang sila mga lods. Malalaman lang pala natin yung gender nila kapag babae ay nakaumbok na yung tiyan ng babae. So basically mga lods, kung hindi pa natin kabisado itong mga tetra sa pag-gender, so malalaman na lang natin kapag naging breeder sizes na sila. So tulad yan mga lods, ayan yung neon green na yan, nakaumbok na yung tiyan niya, malaki na yung tiyan mga lods. So definitely breeder na yan. Ito nga pala yung sistema ng tab nila mga lods. Isang water cycle lang yan kasama ng mga koi since pareho naman silang mga egg bearer. So basically isang water filtration system lang na meron sila mga lods. Isang water cycle lang ang tetra at saka ang koi fish. Yun yung final filtration system ko mga lods, yung may 3 chambers na bucket dyan. At dito ko naman sa may blue pipe na yan inilagay ang aking submersible pump. At yan tinamnan ko ng kamote mga lods kasi yung ugat ng kamote ay makakatulong sa pagharang ng dumi ng ating mga isda. Yan yung spillway ng ating tubig mula dun sa malaking koi papunta naman dito sa mga maliliit na koi. So ayan mga lods, nagtago sila dun sa may sulok. Kukunti pa lang na koi meron ako dito mga lods. Ang laki sana ang luwang pa sana ng tab nila mga lods. So kasya pa sana yung 200 pieces ng maliliit na koi dyan. Kaso medyo kapos pa tayo ngayon mga lods, kaya yan lang muna. So yun yung blue pipe na yun, doon yung submersible pump mga lods, at saka papasok yung tubig doon sa final filtration system natin. At yan naman yung spillway mga lods sa final filtration system natin. Nilagyan ko ng biological filter media yung pinakahuling bucket ng filter natin mga lods. So mula dyan sa malaking tab na yan, lalabas naman dito yung tubig dito sa tetra natin at saka sa maliit na koi. Tapos itong sa tetra naman natin, papasok naman dito yung tubig mga lods dyan sa may bucket na puti na yan. Tapos lalabas doon sa may koi. Ayan, dito sa mga maliit na koi na yan. Saka papasok naman doon mga lods, naglagay ako ng ng PVC pipe dyan para naman pumasok doon yung tubig sa filtration chambers natin na tinamnan ko ng mga kamote mga lods. Naglagay lang ako ng mga malalaking bato-bato dyan para magsilbing harang naman sa mga poop ng isda mga lods. So papasok siya doon at saka dito naman sa final filtration system natin. So ganyan lang sistema mga lods ng aking pond dito para sa koi at saka sa tetra. So isang submersible pump lang ang nagamit dito. So yan nga mga lods, naglagay pa ako ng spillway dito para naman sana doon sa goldfish. Kaso binukod ko muna sa ngayon yung filtration ng goldfish mga lods. Diyan din sana papasok ang tubig sa may orange pipe na yan at pupunta naman doon sa filtration system natin na tinamnan ko ng kamote mga lods. Ang ginawa ko is binaon ko lang yung PVC pipe mga lods sa semento papunta doon sa filtration chambers na may tanim na kamote. So ganyan lang sana ang sistema mga lods. So pabalik-balik lang yung tubig mula doon sa malalaking koi papunta naman dito sa tetra, tapos papasok naman sa mga goldfish sana at saka sa mga koi doon sa mga maliliit na koi, then papasok doon sa filtration chambers natin na may kamote. Ganyan lang sana dapat yung sistema mga lods.
Kaso hindi ko muna sinunod sa ngayon yung sistema mga lods, kasi ginamit ko muna yung tab na yun para sa pag-groom ko ng goldfish. Ang ganda tingnan ng tetra mga lods, oh. Iba-ibang klaseng kulay meron sila, oh. Maghahanap ako ng mga breeder niyan mamaya, kasi uumpisahan ko na mag-breed ng tetra mga lods. Mas maganda sila tingnan mga lods pag nasa aquarium. Pwede na yung 15 gallon na aquarium mga lods. Tsaka mas maganda kung lagyan siya ng ilaw na kulay blue. Ayan mga lods, sure na ako dun sa mga breeder, sa mga tetra na nakaumbog yun dyan. Breeder na yung mga yun. Hindi lang ako sigurado sa mga male breeder mga lods. Siya nga pala mga lods, dumating na nga pala yung in-order kong compressor na 58 watts. Ayan, sinecure ko na dyan. Pinalitan ko na yung 25 watts na meron ako. Nilagyan ko ng rehas-rehas mga lods, kasi hindi natin alam, baka bukas pagising natin nakatihayan na lahat ng mga isda natin. Tinanggal na pala yung compressor mga lods, ano? Ninakaw na pala yung compressor. Huwag naman sanang gawin. Sa bagay mga lods, wala namang ano dito, wala namang malilikot ang kamay dito. Pero hindi ko lang sure sa mga ibang tao mga lods na hindi taga rito, ano, baka madaanan nila at saka bigla nilang hablutin yung compressor natin, ano. So mas maigi nang nakasecure yan mga lods, dahil kung hindi magtataka na lang tayo, patay na lahat ng mga gapi natin mga lods, ano. Wala kasi ako nilagay na mga plants sa aquarium mga lods, kaya nagre-rely lang ako dito sa sa oxygen, sa compressor. Saka maliliit lang yung mga tank natin, mga gapi tanks lang. So may posibilidad talaga na mamatay sila lahat kapag tinanggalan sila ng oxygen. Ganito nga pala yung sistema ng ginawa kong diaphragm mga lods. Removable yung takip ng diaphragm na yan. Anytime pwede natin siyang palitan ng compressor. Ito yung tinanggal ko mga lods, oh. Yan yung pinalitan ko ng compressor. Maliit lang siya mga lods. Eco 208 na may 25 watts lang. So Hylia nga pala yung brand niya mga lods. Tingnan nyo mga lods, ang liit lang, oh, kumpara dun sa kumpara dito sa malaking compressor na yan. Ricey nga pala yung brand yan mga lods. 58 watts. Ang bigat pala yun 2.2 kilos. Ayan mga lods, oh. Ang liit lang ng 25 watts mga lods. At saka grabe yung buga ng hangin ng 58 watts mga lods. Grabe ang lakas ng buga ng hangin nito. Siguro nga hindi ko muna ito papaganahin mga lods, kasi masyadong malakas yung buga ng hangin niya. Yan mga lods, pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yung buga ng hangin niya. Ayan, medyo ano pa yan, hininaan ko pa lang yan, kasi hininaan ko itong may control valve na to. Ayan, yung air valve na yan, hininaan ko pa yan. Check natin mga lods kung gaano kalakas to, ha. Lalakasan ko tong air valve na to, tapos pakita ko sa inyo kung gaano kalakas yan. Grabe talaga yung buga ng hangin niya mga lods. Bagay lang talaga siya sa maraming aquariums. O ayan mga lods, di ba ang lakas ng buga ng hangin niya, oh. So tingin ko mga lods, hindi ko muna siya papaganahin, kasi parang nagba-bounce back yung yung hangin niya dun sa compressor natin. Baka masira kasi mga lods yung compressor natin. So antayin muna natin siguro. Saka na lang siguro natin gamitin yan mga lods kapag nag-extend na tayo ng mga aquariums dun sa kabilang banda naman. Dun sa bagong stand na ginawa ko mga lods. So ilalagay ko lang muna ulit yung 25 watts. Update ko na lang kayo bukas siguro mga lods, pag mailagay ko na yung 25 watts ulit. Tsaka update ko rin kayo mga lods kapag nakapag-extend na tayo ng panibagong aquariums. Kapag nag-expand na tayo dito sa ating guppy farm mga lods, sa ating mini guppy farm. So ibabalik ko na muna yung 25 watts na yan mga lods. Maigi na yung sigurado tayo mga lods, para hindi naman masira yung compressor natin. Sayang din naman mga lods, kasi kakabili pa lang natin, tas masisira lang din. So sayang yung ginastos natin mga lods, diba?
Yan nga pala yung ginawa kong extension mga lods ng ating mini Gapi farm. So magagamit yan kapag magagamit na yung compressor na yan, yung 58 watts compressor na yan kapag makapaglagay na tayo ng panibagong aquariums doon sa ginawa kong estante. Dito nga pala mga lods, ang bala kong ilagay dito ay mga ref tub naman na pang grow out ng ating mga gapi. Pero hindi muna ngayon mga lods kasi kailangan ko pang linisan dyan. Update ko na lang kayo mga lods kapag nagawa na natin ang bandang dyan. Tsaka extend na lang natin yung aeration system natin. Yung 58 watts na compressor, extend na lang natin dito sa mga ref tub naman. Kasi malakas naman yung buga ng compressor natin. Kaya tingin ko kayang supplyan kahit 10 ref tub pa ang meron tayo mga lods. Ayan nga pala mga lods, binukod ko na nga pala yung mga big mamas ng ating pea dirt kasi tingin ko mga lods magdadrop na ang mga yan. Masyado nang malaki yung tiyan nila mga lods, at saka napansin ko kasi kagabi tahimik sila sa gilid ng aquarium, dito sa aquarium na to. Kaya binukod ko sila mga lods at saka nilagyan ko lang din ng isang male para sundot-sundutin naman sundot-sundutin ng male na yan yung tiyan ng ating mga breeder mga lods. Update ko na lang kayo mga lods kapag nag-drop na ang mga yan. So yun lang mga lods, shinare ko lang naman ang video na to, baka sakaling magustuhan nyo, baka sakaling matuwa kayo, at sana mga lods matuwa kayo sa video na to kahit pa paano mga lods. Pa-share naman mga lods, pahit na rin ang subscribe button dito sa munting channel na ito, at pahit na rin ng follow button sa Facebook page natin mga lods.